ngayon parang may sinasabi, yung nag-comment sa akin, ang sinasabi raw yata nito ay impyerno na raw yung Kalingap. Yun ang sinasabi ko, Kuya Bal. Huwag mo munang intindihin si Ate Edna. Ang intindihin mo muna yung kapakanan ng Kalingap at kapakanan ng reputasyon ng Kalingap. Oh. Sana ang ginawa mo dyan, ginitara mo ang tinggil niyan para hindi na nag-aantay ngayon. Kung ano-ano sinasabi ng mga impyerno na raw ang Kalingap. Siyempre po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas kayo sa lahat ng mabibigat na sakit, at ligtas din po kayo dito sa mga itong mga gago na mga nangwawakwak sa inyo, ano? Kagaya po nitong si Dr. Aswang na tagawakwak, ay sana mailayo kayo dyan dahil nga delikado. Kagaya po niyan si wakwak na yan, abay lumabas na po yung totoong ugali daw niyan dahil doon po sa aking in-upload. Yung interview po ni Kuya Bal Santos Matubang dito kay Marian ay napakasama daw po ng ugali nitong mag-asawang aswang na ito, ano? So, nandiyan naman po yun sa video. Anyway, ay siguro mamaya na po tayo mag-topic-topic, ano? Dahil kasi unang-una nakakasawa po puro po ba ang pinag-uusapan? Bakit ganon? Lahat na lang na makita kong mga video dyan, ang pinag-uusapan sponsor. Hindi na ho ba kayo nahiya? Yan na lang lagi ang pinag-uusapan ninyo, yung mga sponsor. At lalo na po itong si Wakwak na ito. Kung makapag-akusa sa kanyang kapwa, ganun na lang. At sinasabi pa na ito raw si Kinred, kaya pumunta raw dyan sa Daet dahil magnanakaw daw ng sponsor. Anong utak meron kaya nito? Kaya hindi na nawala ng pambabatikas dito sa animal na ito dahil nga itong pag-uugali nitong hayop na ito. Ang bagay ay talagang ganyan po kasi yung mga adik. At kaya ganyan na lang yung mga lumalabas sa bibig. Wala pong katorya-torya ang mga pinagsasabi nito. Paulit-ulit mga simbahan ni Beyonce. Ano ba yan? Ha? Lahat na lang, nandyan lahat. Puro Beyonce na lang. Puro Beyonce ang nandyan sa thumbnail itong bugok na ito. Grabe. Tigil-tigilan nyo nga mga team guwapa na yan. Walang guwapa sa inyo. Unang-una kahit anong kagwapa ng kung sinong team ninyo dyan, mayroon pa nga dyan sinasabi si Kinred na yung tinggil ay crispy na. Sino ba yan? Ano? Wala pong team guwapa. At walang guwapa sa inyo dyan. Tapos, nakikisaka itong kuha na ito, Dr. Wakwak na ito. Ano ba, mukha mo parang kasing gaspang ng hollow block sa mukha mo. O, di ba? O, maging yung asawa mong pangit ang ugali na yan. Hindi ako may sabi niyan, ha? Yung si Maria na may sabi. Yun daw si Darlene, nagsasabi. Ha? Na ang pangit daw ng mga pag-uugali nito, mga ito, puro mga plastic. Ay kung ako ang mag-a-analyze, hindi lamang po mga plastic itong mga ito, urukan. Yan po yung mga yan. Ang sasama ng ugali itong mga hayop na ito. At anyway, para lang po sa kaalaman ninyo, kasi gusto ko pong magkwento sa inyo, para lang po mayroon kayong kaalaman. Kasi dito po lalo na dito sa mga team guwapa na ito, makinig kayo mabuti dito sa ikukwento ko, no? Ganon na rin po dito sa mga subscriber ko. Subscriber na rin po nitong mga team pangit na ito. Agaya yan ni Reggie na yan. Tingnan mo, nakahilira ka sa guwapa, yung mukha mo, para nang hinipan ng kwan. Parang hinipan ng ano to? Yung host na 250 PSI. Nakalubo na yung kwan mo, parang pang kwan na ito, pang embalsam mo na eh.
Anyway, tapos nasa Team Guwapa. O, yan na lang, si ko na lang, Dr. Aswang na yan. Ano bang mukha niyan? Si Kapiso, ano bang mukha ng putang anang yan? Ay, pagkalalaki ng ngipin na parang akala mo, ha? Wagas ang, ay nako. Tapos, sino pa? Yung matanda na yung sinasabihan, hindi ko na, sinasabi ni Kenred na crispy na ang bilat. Ay, sus Mario, kaya itong mga matatanda na ito, mamahinga na lang kayo, namnamin nyo na, magdasal na lang kayo. Kasi, labo, ayon sa hula ako sa inyo, baka bukas makalawa, atakihin na kayo. Ano? Magpahinga na lang kayo. Humingi kayo ng tawad sa ating Panginoon. At ibuhos nyo yung pagdarasal. Huwag yung makikialam pa kayo sa social media. Hindi na pang social media yung kunin nyo. Yung edad ninyo. Pang crispy ng araw, yung sinasabi ni Kenred. Di ba? Ngayon. Ito po yung ikukwento ko sa inyo. No? Noon pong kapanahonan ko, 1849 to be exact, na ako'y sinilang sa mundo. So, anong pa na yun? Ilang taon na ako ngayon kung 1849 ako'y sinilang? Day 177 years old ko na. So, that time na, halimbawa natin 1849 o di kaya 1890 halimbawa, di kaya 1900 na lang. Noong araw po, nung kapanahunan ko, ay ang puno ng babae, bago po maasawa yan, katakot-takot na hirap ang inaabot ng lalaki. Imaginin mo, nandyan magsisibak ng kahoy, mag-iigib ng tubig, wala namang nawasa nung araw, nung kapanahonan namin, kundi balon, yung sa mga sa mga bukal. Kung ilang kilometro yan ang lalakarin mo bago ka makapag-igib. Imaginin mo yan, sakripisyo ng lalaki doon sa babae. Tapos ganun ng ganun. Walang kasiguraduhan kung kailan ka makakaamoy ng tahong o kung kailan mo magigitara yung tahong ng babaeng gusto mong pakasalan. Ito ang siste. Dahil nga sa walang kasiguraduhan, pero take note yung kapanahunan ko, once na hinawakan mo ang kamay ng babae, magwawala yan. At sasabihin ng tatay or nanay nun, pakasalan mo agad yung anak ko, magbubuntis yan. Mabubuntis yan. Imagine mo, hinawakan lang yung kamay, mabubuntis na, Ganon, magwawala. So, ituloy lang po natin yung sakripisyo ng lalaki no, na mag-igib, magsibak ng kahoy, ganyan. Imagine mo, ganon. So, ang ipinagdarasal na lang ng lalaki, kaya maawa sa akin tong babaeng ito, para kahit papaano ay paamuyin man lang ako ng tinggil nito. Di ba? Pero dahil nga sa walang kasiguraduhan, sige lang. Tuloy lang yung pag-iigib, tuloy lang yung pagbabayo ng palay, tuloy lang yung pagsisibak ng kahoy. Hindi nila namamalayan. Bago ikasal, itong babae at lalaki na ito, hindi nila namamalayan, senior citizen na pala sila. Ay, ganon, senior citizen na pala sila. Imaginin mo, ikakasal sila, bata pa yan, nag-iigib ng kahoy at saka nagsisibak ng nag-iigib ng tubig pala sa nagsisibak ng kahoy, bata pa. So at the end, pagka nagpakasal sila, senior citizen na sila. Kaya nga pagka tinanong ng pare kung mahal mo ba itong si babae, padre. Ganun. Yan. Yun po ang malaking pagkakaiba ng araw. Bago talagang hawak lang ka sa kamay, pwede ka mapriso. Hinawakan mo sa kamay. At ipapakasal ka talaga agad. Dahil mabubuntis daw agad yung babae pagka hinawakan mo sa kamay. Ano pa kaya pagka hinalikan mo? Ay baka hindi lang mabubuntis, manganganak na.
Di ba? So ngayon po ang ikinikwento ko, dahil nga sa experience ko, ay gano'n na nga na sobra yung pag-aantay ng lalaki. Kaya parang biglang naisip ko itong si Edo. Baka hindi kaya gano'n yung nangyari kay Edo na sige lang ng sige. Bagay, hindi naman siguro nagsibak ng kahoy itong si Edo. Pero kasi nung araw, yun nga yun. Hawak lang ng kamay, pwede kang idibanda. Ang pagkakaiba ngayon, pag hindi mo hinawakan at hindi mo ginitara ang matinggil niyan, makukulong ka. Yun ang pagkakaiba. Imaginin mo. Grabe ha? Ang gusto na ngayon ng babae, yung iba, hindi naman lahat. Diba? Hindi ko naman nila lahat. Yung iba dyan, na yung mga kumikiwal-kiwal ang tinggil pag nakakakita ng lalaki. Pag hindi mo ginitara ang tinggil niyan, sigurado makukulong ka. Sigurado ididimanda ka. Ito na nga yung nangyayari ngayon kay Edo. Paano? Lalamya si Edo. Yan ang pagkakaiba nung araw at saka ngayon. At saka tingnan mo, nagpakasal, senior citizen na silang pareho. Ngayon, pitos pa lang, gumaganyan, kumikiwal-kiwal na yung tinggil. Tapos pagka halimbawa naging nakakalakad-lakad na yan, mula sa pagkapitos, nakakalakad-lakad na, abay gusto nang tsorbahin. Dahil sa kagustuhan siyang tsorbahin, hindi naman tinitsorbahan itong lalaki. Ayun. Yang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. Naloko na. Ayun na nga po siya nasabi ko. Imaginin mo. Kaya kayo, suggestion ko lang, ito po, kahit na hindi ko i-suggest to sa inyo, nangyayari po talaga. Kaya kayong mga kabataan mga kalalakihan, ngayon pa lang mga iho, ay maglagay na kayo ng suka sa buti at mayroong sili. Ayan. Kasi, pag halimbawa ganyan na mayroong medyo parang nararamdaman nyo may gusto sa inyong babae, pahigain mo agad yan. Dahil pag hindi mo ginawa yun, madidimanda kayo. Bakit pahihigain? Buhusan mo agad ng suka yan. Tapos supsupin mo yung tinggil niya na parang yung talaba, di ba? Lagyan ng suka, sarap-sarap niyan. Kisa naman sa madimanda kayo. Sabi ko, pitos pa lang ngayon. Kumikiwal na ang tinggil. Pag hindi mo pinatos yan, di manda abutin mo. Maniwala ka. Nangyari na. Hindi na kailangan na dapat may mangyari muna bago kayo gagawa ng aksyon. Nangyari na. Ito na yung pattern. Kaya wag kayong tutorpi-torpi. Iba na ang panahon ngayon. Sabi ko nga sa inyo. Sinabi ko na sa inyo, hinawakan na yung kamay. Akala na mabubuntis na. Ngayon, pitos pa lang. Tsorbahin mo na yan Sabihin na bahala na kung mabuntis ako. Pag hindi mo tsorba, demanda abutin mo. Di ba? Anyway, yun po ang aywan ko kung masasabi na ba natin na dahil nasa modernization na tayo ngayon? O mas gustuhin pa rin natin yung makalumang panahon? Sa mga panliligaw. Pero
ayaw ko na rin po. Kahit na pinagdaanan ko na yan, ayaw ko na rin balikan yung pinagdaanan ko. Yung sinasabi ko nga, tingnan mo yung mga naobserbahan ko. Tumanda na lang sa kasisibak at pag-iigib ng kahoy bago nagpakasal, senior na. Ugod-ugod na. Tapos sabi nga nung kwan, hindi ko alam kung ano na ang amoy. Kasi noon naman ay gustong-gusto ko ang parang pinapangarap kong maamoy, hindi ko naamoy. Ngayon maaamoy ko na, pero baka naman parang bulok na balot na. Ha! Putangin na. Hayop. Ayoko na pong pagdaanan yun. Kaya nga po, ganito lang yun. Umidad ako ng 177. Never kong inisip ang mag-asawa. Bakit nga ba? Una, sinabi ko na po siyan sa inyo. Bakit naman ako mag-aasawa? Hindi ko naman kaano-ano palalamunin ko. Isa yan doon lang sa mapapangasawa ko. Hindi ko kaano-ano mapapangasawa ko, palalamunin ko ang putang ina. Tapos yung magiging bianan ko, tamad at walang gagawin kundi magsabong na magsabong. Pati yung palalamunin ko. Aber? Tapos yung bianan ko, pagkalakas-lakas kumain isang drum na kanin, kulang dahil mukhang balye na yung katawan. Di ba? Bakit ko pa iisipin ang mag-asawa? Di mas maganda ng palamunin ko, itong alaga kong mga aso. Yan pagka nagpatugtog ako, sumasabay sa kanta yung aso ko. Tuwang-tuwa ako doon. Papaano ako magiging matuwa na mag-asawa ako na hindi ko naman kaano-ano yan. Tapos magpapakahirap ako, magtrabaho para palamunin to. Palamunin ko pa yung biyanan ko na tamad, palamunin ko pa yung babaeng biyanan ko na pagkalakas-lakas kumain. Kaya yun po ang dahilan kung bakit hindi ko naisipang mag-asawa. At kung nagkaroon man po ako ng, sinabi ko naman po, nagkaroon naman ako ng 999 na mga girlfriend. Ayan. Girlfriend po yun, 999. Talaga, hindi pa talaga inexaktong 1,000. Talagang may butal talaga, 999. Pero, hanggang doon lang po. At sabi ko nga po, para iwas sa para iwas sa demanda. Alam nyo na kung ano yung ginawa ko. Pero sigurado ako, hindi ko ginawa yung katorpihan na kagaya ng itong ginawa ni Ido. Kaya tuloy, maharap sa demanda dahil sa pagiging torpe. Ay kung yan binuhusan na rin niya ng suka yan dati at sinipsip na parang talaba. May demanda pa ba? Walang demanda. Maniwala kayo. Doon sa mga 999 na naging ex ko, ay hanggang ngayon po Imaginin mo, 177 years old ko. Araw-araw pong napakarami nakapila dito na para gustong ligawan ako. Pero, yun. Siyempre, pinakikisamahan ko lang. Mahirap na pagka hindi mo naman pinakisamahan niya, baka mamaya nagalit yan, biglang tumalikod yan. Tapos, pumunta kay tulpo yan. Pinatulpo ako. Ay putang ina, mamamura ko na naman tong tulpo na ito. Yun po ang iniiwasan ko. Kaya ang ginagawa ko na lang dito, pinagbibigyan ko na lang kung ano yung kung ano talaga yung kasi alam ko naman na kaya nandito sila nakapila dahil pinagnanasaan ako. So ano bang tinatanong ko sa kanila? Ay maramdaman mo naman yung medyo kumikiwal-kiwal na rin ang tinggil. Anong gagawin mo doon? Di higabot. Gitarahe mo ng gitarahe ang tinggil na hindi. Sigurado hindi ka ipapatulpon yan. Ay kasi magkasamaan kami ng loob dito kay Tulpo.
tatawag-tawagan ako ni Tulpo. Oh, bira na! Nandito yung babae na nagre-reklamo sa'yo at pinagbibintangan kang manyak ka. O, tingnan mo. Baka magkahamonan lang kami nitong Tulpo na ito. Kaya yun ang iniwasan ko. Kaya dito pa lang, bago ko pa kakawalad, wala na. Alam nyo na, ayaw ko nang ulit-ulitin na ginitara ko mga tinggil yan. Ayaw ko nang ulit-ulitin. Pangit, below the belt yun. Huwag nyo pong gagayahin ha. Sa mga bata po na makakapakinig dito, umiwas na po kayo. Hindi po babagay sa inyo itong bidyong ito. Ano? Babagay lamang po ito, bidyong ito, doon sa anti-kalingap na sinasabi ni Kinred na crispy na raw ang bilat. Doon lamang po babagay. Kayo mga kabataan, huwag niyo pong papanoorin po. Dito lang po sa matatanda na sumasawsaw sa kalingap. Bagay, may bata po dyan. Pero hindi ko pa po kasi napapasadahan yung kung ano po yung talagang pinaglalaban nito na paninira din kay Kuya Bal. Hindi ko pa po nakukuan na dadalaw yung channel nito. Pero base lang po doon sa mga nagko-comment. Ngayon, bata pa raw yan. So, kumukontra or nambabalahura kay Kuya Bal. At take note, dati raw sa kalingap ito. Tapos ngayon, nag-antay na. Yan ang nga sinasabi. Doon na nga po papasok yung sinasabi ko. Kaya, lahat po ng mga ganyan mga pangyayari, sana magkaroon tayo may natututunan tayo. Kagaya niyan. Dating anti-kalingap. Dating kalingap. Tapos nag-antay na ngayon. Baka naman ito bagay hindi natin maasahan dahil unang-una ay makadiyos itong si Kuya Bal At kung ito, mahal na mahal niya yung kanyang asawa niya si Ate Edna. Kaya hindi natin masisisi kung hindi niya ginitara ang tinggil ito. Itong bata pa pangalan niyan. Bata pa. Pero sana Kuya Bal, ang suggestion ko sana, kaya ngayon nagkaroon na kayo ng nagkaroon na kayo ng experience kayo na ganyan. Tingnan mo, dating kalingap yan. Tapos ngayon, parang may sinasabi, yung nag-comment sa akin, ang sinasabi raw yata nito, ay impyerno na raw yung kalingap. Yun ang sinasabi ko, Kuya Bal. Huwag mo munang intindihin si Ate Edna. Ang intindihin mo muna, yung kapakanan ng kalingap at kapakanan ng reputasyon ng kalingap. Sana ang ginawa mo dyan, ginitara mo ang tinggil niyan para hindi na nag-aantay ngayon. Kung ano-ano sinasabi ng mga impyerno na raw ang kalingap. Ito pag na-encounter ko ito, walang sabi-sabi ito. Sasalaksakan ko ng ito, ng ampalaya ang tinggil nito. Ang sama din ng tabas ng bunganga. Parehas lang kami at sama ng tabas ng bunganga. Ngayon sasabihin impyerno daw ang kalingap. Ito rin si Kalingap Rab. Ngayon, mayroon na kayong kuwan. Pero inaasahan ko, hindi gagawa si Kalingap Rab ng ganyan Dahil mahal na mahal niya itong si asawa niya, si Jack. Kaya hindi na niya magagawang tumingin pa sa iba Pero para sa kapakanan siguro ng Kalingap Rab, ay pagka ganyan na may mga beneficiaries kayo, na alam nyo, hindi ko nilalahat. Kung inaakala mo rin lang, nagagawa ito ng kabulastugan pagka hindi ginatara ang tinggil, ngayon pa lang, gitarahin mo ng tinggil niyan. Pero sabi ko nga, hindi po kaya ni Kalingap Rab yan.
Kasi mahal na si Jack. Oh. Ang suggestion ko, alam ko na hindi mo kaya, i-assign mo na taga-gitara ng mga tinggil yan, ano yun, yung pinagamot mong bulag? Sino nga yun? Pinagamot mo yan eh. 2 mata talagang totally blind. Isa pa yan. Tingnan nyo. Ito ngayon ang aakusahan nyo kung ano-ano. Itong kalingap. Lalo na ito si Kuya Bal. Ito si Rob mismo. Tingnan nyo. Nandyan ang katibayan. Nalimutan kong pangalan eh. Nasubaybayan ko yan magmula nung unang kanyan. Unang na-scout yan. Ang pagkakaalam ko naka-scout yan si Makmak. Yung bulag. Na talagang parang wala nang kapag-asa at buryong na buryong yan dati. Ilang beses yan. Tapos pinagtiyagaan ni Kuya Rab na ipagamot. Ngayon, nandyan ngayon sa kalingap. Kitang-kita nyo na yung ebidensya kung papaanong maglingap itong kalingap. Tapos kung ano-anong sasabihin ninyo. Yan ang dahilan kung bakit sumausaw ako dito sa kalingap. Yan yun. Si Kwan. Si Norman. Yan yung totally blind yan. Nasubaybayan ko yan. Pero para may pagkapilyo din tong batang to, kaya kung ako sa iyo, Kalingap Rab, para wala nang magsasabi na impyerno ang kalingap. Iyan si Norman ang i-assign mong taga-gitara ng tinggil ng mga animal na mga babaying ito. Alam ko, pag ginitara ang tinggil niyan, wala yan. Masaya ang buhay niyan. Hindi makakaisip pumuntang kay Tulpo yan. I-assign mo yan. Kasi wala kang maasahan dito kay Ido. Lalamya. Yes, si Norman, kitang-kita ko na. At pabaunan mo na rin yan na suka at saka sili. At nako, humihigop yan. Ganon yan. Para maging kompleto. Kaya sabi ko nga, kung ako lang masusunod yan, ay putang ina. Lalo na yung mga pinaggagawa nila sa iyo. Sisiraan ka pagkatapos mong paasinsuhin ang buhay nitong mga animal na ito at ganyan gagawin sa inyo. Ay putang ina, napakaaga. Nakalibing na lahat sa akin yan. Ngayon, ito pa ang isa. Itong si Rina. Si Rina yan, nabakon yan. Talagang masasabi natin wala na talaga. Sira ang utak. Wala na talaga. Ito, ikukwento ko lang, pero naawa ko sa batang ito. Imaginin mo, nandyan naman po yan sa video, hindi po maikakaila yan. Reviewin nyo. Ayaw ko na pong i-elaborate dito. Talagang awang-awa ko dyan sa batang yan. Tapos, pinagtiyagaan ng kalingap yan. Pinagtiyagaan yan hanggang sa kahit pa paano ay gumaling-galing. Gumaling-galing po ng kaunti. Ay itong Makati ang tinggil na nanay nito, na yung Mila ni Bayan, na burikat yan, kinuha dahil lang doon sa gustong iwakwak ng ibang mga sponsor. Napakamaling mali. Kung ako nga sa inyo, Diyos mio, 1,000 taon na siguro ako nakabaon sa lupa, nakalibing, nandoon pa rin yung pagtanaw ko ng utang na loob dito sa kalingap na ito. Ganun dapat. Kaya tingnan nyo ang mga buhay nyo. Dahil sa may mga sumpa kayo, ganyan ang mga buhay nyo, hindi na kayo nakakaahon sa pagiging hampas lupa at patay gutom. Dahil dyan sa mga pag-uugali ninyo. Tingnan mo. Kung sino-sinong inasawa nitong Melanie na ito. Tapos, idadamay mo pa yung anak mo. Kaganda-ganda ng kalagayan ng anak mo, at least napapag-aral yan.
Di ba, nagbaranggayan pa yan dati. Yung pagto-turnover. Gaano kasakit sa parte ng kalingap na talagang totoong minahal yan, anak mo, Melanie na Buricat? Nasubaybayan ko yan hanggang doon sa nagpirmahan kayo sa barangay nung itinurn over na nila yan. Pinagtiyagaan din niya ni Rhoda. Kinuha ng apartment. Pinapasok sa school. Matino-tino na. Ibig sabihin yung bata ay may kaunting kwa na. Improvement na. Tapos ngayon, kinuha-kuha nyo. Ano ngayon nangyari? Kaya dapat itong mga klaseng ganitong mga magulang na ito, dapat pinapatay na. Oh. Isa rin itong lolo niya, nagago rin. Imaginin mo, pinagtayo ng bahay si Rina. Iba ang nakikinabang sa bahay na yun. Ang daming pinagamot si Rab. Yung sino pa ba yung kwan? Mayroon pa eh. Di ko lang naalala yung pangalan, pero dating hindi nakakausap. Ngayon nakakausap na. Katunayan, nanganak na nga yata yung isa. Nagpabuntis na rin. Tumino. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Nasaan ang hustisya? Mga putang ina nyo. Hindi ko muna hahaluan itong video ito. Exclusive ito sa Kalingap. Ayaw ko munang haluan ng mga politiko ito. Saka na itong mga politiko, mga putang ina nito. Pero, abangan nyo po. Dahil kung mayroong pinaplansa na, yung paghaharap namin dito sa lahat ng mga magnanakaw ng mga congressman na ito, ikukul na raw nila yung paghahamon ko ng patayan. Napakagandang balita kung matutuloy. Dahil may pustahan po ito. Ang sinasabi ko po sa kanila, lahat ng mga kayamanan nila, na alam ko naman galing sa pangungulimbat yan, itaya na nila, dudublihin ko, kahit magkano man yan. Tapos, ang pustahan dyan, natural, pagka ako ay napatay nila, kanila, siyempre, yung pinusta ko. Pero kung ako ang nakapatay sa kanila, natural, akin yung pira nila. Saan mapupunta yon? Sa inyong mga subscriber ko. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi. Dahil never na akong mangangailangan ng kwarta. Kahit pa mabuhay ako ng 1,000 taon. Allergy ang kamay ko sa pera. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Walang sasayad dito sa palad ko na kahit centavos. Lahat yan mapupunta sa inyong mga subscriber ko. Yan po. Pero mahaba na yata tayo. Anyway, yun lamang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kayong mga putang ina ninyo na mga walang kayong mga utang na loob, mamatay na lang kayong lahat. At kayo naman, na kung ano-anong ini-issue nyo, na wala namang katotohanan, wala namang kayong pinapakitang resibo, tumigil-tigil na kayo dahil gigilitan ko kayo pag nakita ko kayo. Tandaan ninyo yan. So, siguro po ay hanggang dito lamang po. Uulitin ko lang po. Pasensya na po kayo ng mga subscriber ko kung ganito po katalas ang lumalabas sa bibig ko. Pero isa lamang po ang alam ko. Patuloy pa rin po akong pinagpapala ng ating Panginoon kahit ganito ang bunganga ko. Siguro, maaaring pinapayagan na niya ako na ganito magsalita para matauhan yung mga putang inang mga taong to. Muli, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Pero, ito lamang po ang huling sasabihin ko sa inyo.
lahat kayo mga subscriber ko, mahal na mahal ko. Salamat po.